sa puntong ito, makakausap po natin si Arles de los Santos. Kasama actually ang ating DPWH Secretary na si Vince Dizon. Sec, Arles, naririnig niyo po ba ako? Yes, Chiki, nandito pa rin tayo ngayon sa Batasang Pambansa kung saan tuloy-tuloy nga ang paglabas ng ating mga mambabatas na dumalo at nakinig mismo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Napakarami at tanong no? At reaksyon na ating hinihingi. No? At isa nga rito, si Secretary Vince Dizon na kasama natin no? Sa pagtutok dito sa flood control scandal ng ating pamahalaan. No? Si Vince, matagal-tagal na natin kino-cover to at marami ang nag-aabang kung ano pa nga ba yung susunod na mga magiging hakbang no, ng DPWH dito sa mga posibleng korupsyon at sa buwatan. Pero una po, no, yung reaction po ninyo sa naging pahayag ni Pangulo patungkol dito sa flood control scandal. Napaka-honest at sincero nitong sonang ito ng ating Pangulo. Kagaya nung last year, na siya mismo ang nagsiwagat nitong mga grabing pagnanakaw ng kaban ng bayan sa DPWH, napaka-sincere. Ramdam na ramdam mo ang sincerity ng ating Pangulo. Kahit masakit sa kanya, siya mismo inamin niya na mahirap sa kanya ito. Pero sabi nga niya, hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya Pangulo ng kanyang pinsan. Pangulo siya ng bawat Pilipino. At kung saan papunta ang ebidensya at nag-anunsyo na naman ng ating ombudsman na papunta na tayo at malapit na tayo sa pagpa-file ng mga iba't ibang kaso laban sa dating speaker. Sabi ng Pangulo, kung saan ang ebidensya patungo, doon tayo papunta. Kaya talagang tingin ko, yun ang napaka-importante. No? Ikalawa, ramdam na ramdam din natin na ang sona ng Pangulo, puro trabaho ang sinasabi. Ang ibig sabihin nun, ang gusto lang ng ating Pangulo, lalo na itong susunod na 2 taon na natitira sa kanyang administrasyon. Ang mensahe niya sa buong bansa, sa buong gobyerno, magtrabaho tayo dahil hirap na hirap ang ating mga kababayan. Maraming problema ang ating mga kababayan. Ang dapat nating ibigay sa kanila ay yung bansang dapat lang na ibigay natin sa kanila. We have to give the Filipinos, the Philippines that we all deserve. And we will do that through hard work and by focusing on work, not on politics, pero trabaho na lang tayo ng trabaho. Si Vince, marami siyempre siguro nababahala no? Kasi isang taon na mula nang buksan itong issue ng flood control. Ang iniisip ng iba, baka daw hindi magtuloy-tuloy at syempre no, baka daw may mga reservation pagdating sa mga mabibisto. Ano po yung ginagawa ng DPWH para masigurado na ngayong paparating na budget season, walang makalusot na mga ganito? Unang-una, yung mga kabigin-bigin na ng Pangulo na report natin. Hindi na natin papayagan ng mga project na pinapasok na lang sa budget na walang plano. Na project title lang tapos may cost lang. Wala nang ganun. Hindi na pwede yun. Kung kailangan mababa lang ang budget, mas mabuti na ang mas mababa kaysa mataas nga pero ninanakaw lang naman ang pondo ng ating mga kababayan. Kailangan talagang siguraduhin natin na tama ang pagpasok ng proyekto at tama ang pag-implement. Pero tingin ko, sa pagpapanagot, tingin ko dito lang sa sinabi ng ating Pangulo ngayon, yung kanyang honesty at sinseridad na kahit na sarili niyang kamag-anak, kapamilya, madadawit at makakasuhan. Tingin ko, yun ang klarong-klarong mensahe ng ating Pangulo na walang sisinuin at walang sasantuin. Sir Vince, sunod ko namang tanong, no, noong mga nakaraang budget season, may mga tila favoritism daw, no, at mga nangunguna sa pinakamalaking chunk ng pondo for the infrastructure projects, no? Wala bang magiging favoritism sa Kailangan ang ating budget ay base sa pangangailangan ng ating mga kababayan. At yun ang lalabas sa budget na ito, hindi lang sa DPWH, kundi sa budget ng buong. Sunod, Sec Vince, siguro, no, yung development sa EDSA, yung rehab sa Maharlika Highway, magpapatuloy pa rin ba ito? And so far, where are we? Tuloy-tuloy yan. Nakikita naman natin na kapag, sabi nga ng Pangulo, kapag ang pera ng mga kababayan natin ginagamit ng tama, hindi ninanakaw, maganda ang nagiging resulta. At nakita natin yan sa mga inayos nating mga drainage sa G. Araneta, sa Taft Avenue, yung pag-dredging natin mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, yung pagsasayos natin ng EDSA, susunod na rin ng C5. Nakikita natin na kapag hindi ninanakaw ang pera, maayos. At dahil maayos, nakikinabang ang mga kababayan natin. At hindi tayo titigil dyan. Sa Maharlika Highway, ngayon lang inayos ang Maharlika Highway ng talagang seryoso. At ngayon pa lang, kahit na ilang buwan pa lang ang nakalipas sa pagpapaayos natin ng Maharlika Highway, nararamdaman na ng mga kababayan natin mula Luzon
Visayas at Mindanao ang nagiging epekto nito. Shiki, mula dyan sa studio, baka may tanong kayo kay Secretary Vince Dizon. Yes, Sec Vince, no, kanina ay narinig kita well, actually, you were talking about itong mga kakasuhan, and especially former House Speaker Martin Romualdez. Hindi ko na ipupush doon kasi hindi mo na sa DOJ na yon or sa Ombudsman, no? Pero ano talaga ang i-expect ng taong bayan mula sa DPWH? Sabi nyo kanina, work. Yun yung isa sa mga mensahe ng Pangulo, no, ay talagang magtrabaho tayong lahat. So sa DPWH, you already mentioned yung sa inside. How about us? Ano yung mga makikita namin? Ano yung mga i-expect namin ng taong bayan? Ang magiging priority ng DPWH ngayon, ang mga nakatenggang proyekto na matagal nang nakatenga, taon, minsan dekada na, ang mga tulay na kalahati lang, ang mga kaling putol, ang mga flood control na puro butas, na sa halimbawa sa Bulacan, sa Cebu, at sa iba pang area ng Pilipinas. Yan ang pagtutuunan natin ng pansin sa susunod na 2 taon na natitira sa termino ng ating mahal na Pangulo. At wala Maraming salamat, Chiki. Thank you very much. Maraming salamat, DPWH Secretary Thank you so much. Vince Thank you Dizon. so much, Secretary Vince Dizon. Mamamadali Arles si Sec Vince.